Hello, magandang gabi sa inyong lahat, no? Magandang gabi. So ito yung second to the last episode episode nung sa ating Halloween special, 'di ba? Isa sa segmento ng KMJS eh. Ito naman yung sa Antique. Pero bago ang lahat mga kababayan ko, meron lang akong i-address na comment dito. So, gusto kong linawin, no? Doon sa episode nung kay Ma'am Ana de la Cruz. So, ito yung kinoment sa akin. No? Tingnan natin yung comment sa akin. Wait lang ha. Isa-search ko yung newest. Mm-hmm. Ito. Nag-comment kasi si John Paul Pagayunan. Sabi ganun, ayaw pakialaman ang content niya. Pero siya, nangingialam ng content ng ibang tao. May pasabi-sabi ka pang mindset talaga ng mga Pilipino. Isa ka rin naman doon. Ano kaya yun? Ha. So, inaano ko, meron daw ayaw akong pakialaman sa content ko. Pero siya nangingialam ng content ng iba. Ano ba yun? Ang naisabi ko lang dito sa video na to, wag niyong pakikialaman kung hindi ako naniniwala. Ang tinutukoy ko kasi yung paniniwala, hindi naman yung content. 'Di ba? Pero pwede niyo akong pwede niyo ako sabihan na paglalabanan niyo yung argument ko. 'Di ba, men? Sabi nga ayaw niyang pakialaman ng content niya. Ano ba yung ayaw kong pakialaman sa content ko? Wala naman. Yung paniniwala ko, hindi ko naman content yun. 'Di ba? Siguro may mga makikialam sa akin, wag mo nang reactan si ganito. Wag mo nang reactan si ganyan. Wag ka nang mag-react. Yun kasi, pambobo kasing pakikialam yun. 'Di ba? I do appreciate yung criticism kasi sa criticism na yan, diyan ako natututo eh. Pero yung tanggalin mo ang maskara mo, yung mga ganon, hindi nyo na dapat pakialaman yung mga ganong bagay. 'Di ba? Ano yung mga dapat nyong pakialaman sa akin pag mali yung sinasabi ko? Or halimbawa, disagree kayo doon sa sinabi ko, ilatag nyo din yung argument mo. 'Di ba? Wala namang problema doon eh. Let's say halimbawa, no? Feeling ko parang hindi totoo yung ginawa niya kasi na cold reading 'yan eh. Halimbawa, yun na nasabi ko, pwede mo namang mag-disagree ka dun sa komentaryo ko eh. Hindi bungo, hindi niya na cold reading yan kasi nandyan ako eh. Yung mga ganong sagot, or napansin ko naman na mukhang sincere si Ma'am Ana de la Cruz eh. Tandaan nyo, hindi bawal mag-comment sa video ko. Pero sasagutin ko talaga yung mga comment nyo sa akin. Yan na hindi ginagawa ng mga idol nyo. 'Di ba? Wala naman akong ayaw pakialaman dahil karapatan nyo naman yan, men eh. 'Di ba? Pero granting na ang aanuhin nyo sa akin, yung argument, yung main argument, no? Yung halimbawa may sinabi ako ditong isang bagay na feeling nyo mali yung sinabi ko. Let's say halimbawa, sinabi ko dito, 1 plus 1 is equals to 4. Pwede nyo i-correct ako noon. Uy, mali bungo yung sinabi mo. Ang 1 plus 1 ay 3. 'Di ba? Pwede niyo ako i-correct sa mga ganung bagay, pero yung wag ka nang mag-react. Ano 'yun? 'Di ba? Katarantaduhan 'yun eh. Wag ka nang mag-react, tanggalin mo ang maskara mo. Naninira ka lang. Anong klaseng 'yun? May patutunguhan ba tayo pag ganun yung mga comment nyo? 'Di ba? Yung paniniwala kasi ibinigay ko na sa inyo 'yon. Maniwala kayo na maniwala. Pero ako, pag hindi ako naniwala, wag nyo rin akong pakialaman. 'Di ba? Siguro ganito, siguro, kung gusto nyong maniwala ako, latagan nyo ako ng argument na makakapagpabago ng paniniwala ko. Yun na lang siguro. Sige, i-give in ko na yung paniniwala ko, no? Granting na bigyan nyo ako ng magandang argument.
doon sa nilatag ko. Pero yung basta sasabihin nyo sa akin na totoo yan, ano yun? Saan tayo makakapunta nun? Diba? Bigyan nyo ako ng magandang argument na let's say halimbawa, ipagtatanggol yung totoo si Ma'am Ana de la Cruz, nahihigitan yung... Pero kung ang sagot nyo sa akin, katulad nung isang psychic daw, habang nirang ko si Ma'am Ana, yung babanatan ako na hindi obligasyon ni Ma'am Ana ang magpaliwanag sa'yo. Paano namin malalaman yung totoo kung hindi ka magpapaliwanag, di ba? Yun ang hindi ko naiintindihan. So, kung ikaw, ayaw mong magpaliwanag sa'yo yung, kung ayaw mo magpaliwanag, huwag ka lumabas sa public. Kasi pag may nakapanood ng ginagawa mo, mako-curious magtatanong at magtatanong eh. Kung hindi mo paliliwanagan yon, siguro, alam mong hindi talaga kapanipaniwala yung ginagawa mo. 'Di ba? Pero at least try your best na i-explain mo. 'Di ba? At least nag-explain ka. Ngayon, kung hindi pa rin maniwala, doon ka na mag-give up. Hindi yung basta-basta na hindi obligasyon na magpaliwanag sa'yo. Nilagay kasi sa public yan eh. Malamang yung mga nag-iisip, magtatanong. Kasi yung ginagawa kasi nila Ma'am Ana de la Cruz, hindi naman kasi normal yan eh. 'Di ba? Hindi naman yan normal eh. Wala namang science na makakapag-explain dyan eh. If talagang totoo yung ginagawa nila. 'Di ba? Ang pinopromote ko lang dito, gumamit ng critical thinking. Kung walang sense yung sinasabi, sorry, 'di ba? Tapos tinanong ko, alin po ba yung kasi ngayon pag magsasalita kayo dito ayaw pakialaman. Ano yung ayaw kong pakialaman nyo sa akin para malinaw tayo? Ano yung sinabi ko na yun bang paniniwala? O sige, ibubukas ko na yung paniniwala ko. Basta latagan nyo ako ng argument. Pero kayo, hindi ko kayo kukontrolin kung maniwala kayo dyan o hindi. Bahala kayo. 'Di ba? Pero kung gusto nyo kung maniwala din dyan, ito babaguhin ko na, Kung gusto nyo maniwala, latagan nyo ako ng magandang argument. Doon sa nilatag ko. Hindi basta-basta yung, hindi, kilala ko yan. Yan ay totoo, 'di ba? Tapos tinanong ko, ano po ba yung nasabi kong ayaw niyong pakialaman? Yun ang tanong ko. 'Di ba? Ano ba yung nasabi ko na Sabi ko, bungo, like yung bagong content creator na nag-uumpisa pa lang sa ganitong field, like ghost hunting, and other people who's sharing their knowledge and experience about paranormal world. Ba't di na lang hayaan sila sa paniniwala nila? Hinahayaan ko nga, 'di ba? Wala namang masama sa ginagawa nila. No. Dito tayo sa walang masama eh. Nakakabwisit ito men eh. Minsan may mga bagay kasi katulad ni Third Eye Alam ko na komentan mo ako regarding kay Third Eye. Alam mong kabulshitan ang sinasabi ni Third Eye. 'Di ba? Nakinontra din ng kapwa niya ghost hunter din. 'Di ba may sinasabi si Third Eye na pag hinawakan daw ay makikita din yung nakikita niya. Ginawa niya kay Master, dinibunk ni Master Gala yan eh. Wala naman nakita si Master Gala nung hinawakan siya ni Third Eye. So paano yun? 'Di ba? Hindi natin pwedeng palampasin yung mga ganong bagay. Nagkakalat siya ng misinformation. Sabi nga, ine-explore lang naman nila ang bagay na hindi maipaliwanag. Yes, yung pag-explore, wala akong pakialam doon. Kahit mismong siyensya, wala rin silang tinatapakan at sinisiraan. Pag nanloko ka ng viewers mo, mas matindi yung sa tinatapakan at sinisiraan. Nililigaw mo yung tao. Let's enjoy their videos and what they're doing to entertain us. Dito tayo, nagiging makasarili tayo pagdating sa ganyan, men eh. Habang kayo na-entertain, 'di ba? May mga taong naniniwala. Akala nyo, harmless yung naniniwala. Pwede kasi maging, yun eh, maging way yun para mabudol yung mga tao na yun eh. Tandaan nyo, mas maraming kwento sa likod ng camera kaysa sa pagbablog lang. 'Di ba? Hindi yung sinasabi mo silang peke o manloloko, hinihila mo lang pababae. Yan ba talaga mga mindset ng Pinoy, hilahan pababa? Ang tanga din pero yung panloloko sa viewers, hindi mo naiintindihan yon. Kaya nga ang tanong ko sa iyo dito,
Alin sa mga videos ko ang sinabi ko na fake ang isang ghost hunter na wala akong proof? Baka meron naman, ano? Sino ba sa mga sinabihan ko na ghost hunter na fake ang wala akong proof? Baka meron. 'Di ba? Kapag gumawa ka ng peke at marami ka na loko, hindi ka nang aapak ng tao. Please, I'm begging you. Sino sa mga sinabi kong fake ghost hunter na nag-uumpisa pa lang ang sinabi kong fake na wala akong proof, hihintayin kita, thanks. Hindi na siya nag-reply. Kasi yun din kasi ang mindset nyo. Kapag sinabing fake, yun na yun. 'Di ba? Wala nang hindi nyo man lang inintindi kung bakit sinabihan ko ng fake. Basta pag sa inyo, pag sinabihan fake, naninira na agad. Ewan ko ba sa atin? 'Di ba? Ngayon, kung tutol kayo doon sa assessment ko, kaya katulad doon sinabi ko kanina, bigyan nyo ko ng magandang argument. 'Di ba? I-waive ko na yung right ko sa kalayaan kung hindi maniwala. Basta bigyan nyo ko ng magandang argument doon sa nilatag ko. Hindi kasi pwede yung kailangan maniwala ka. Hindi kasi pwede yun eh. 'Di ba? Yan ang sakit nating mga Pilipino. Tandaan nyo. Anyway, pagpatuloy na natin to. Mahilig ka ba sa mga antique? Iba kasi ang ganda ng mga ito. Classic at sumisimbolo sa ating sining. Meron pang historical value. Meron pang fring multo. Ngunit matagal ng kwento-kwento na Pero ako, alam mo mga kababayan ko, katulad doon sinabi ko before, kung may budget din lang, ayoko ng second hand na bahay, na sasakyan. Yan, yung mga aparador na yan. Magtitiis na lang ako sa Durabox kung yun lang afford ko, 'di ba? Kaysa mag-antique, pati yung mga alahas kasi may mga ano yun eh. May mga personal attachment yun eh. Nag-uukay-ukay ako, no? Pero hindi naman ganoon kalala siguro ang attachment sa ukay-ukay. Meron man siguro, minimal lang. Yan, second hand na laruan, bumibili ako. Pero yung mga ganyan, yung mga pambahay, 'di ba? Hangga't kakayanin ng budget, mas gusto ko nang mapagastos ng konti kaysa bumili ng mga ganyan. Hindi naman sa sinasabi kong hindi maganda ang quality ng mga yan, pero 'di ba, yung parang yung mga pinagdaanan ng dating may-ari, parang baka mamaya maikarga sa'yo yung negativity. 'Di ba? Kahit paano naman naniniwala naman ako sa ganyan, ano. At napapansin ko din, alam mo yung kahit may sinasabi silang i-cleanse, parang hindi 100% na naki-cleanse talaga eh. Kasi yung pag tiningnan mo yung aparador, may iisip mo pa rin na ito ay dating pagmamay-ari nung dating may-ari na namatay na. Okay lang kung yung mga ganyang bagay ay nanggaling sa tatay ko o sa kamag-anak namin na kilala ko, 'di ba? Pero pag yung galing sa ibang tao, 'di ba? Parang okay lang kung minana Actually yung minana ko ang alahas sa tatay ko, parang medyo din ako eh. Kasi namatay ang tatay ko na may sakit eh. Parang iniisip ko din na baka yung negativity nito, may way ba para ma-cleanse yun? Yung alahas. Para hindi siya kasi parang naka-attach pa rin dun yung yung past nung dating may-ari eh. Anyway, pagpatuloy natin. Kaya yung ginawa ko, yung alahas ng tatay ko, ni-remodel ko na lang. Minodify ko na lang. Ayoko na nung dating itsura. 'Di ba? ang ilan sa mga lumang gamit tila hindi raw maiwan-iwan ng mga dating may-ari kahit sila'y patay na. Quezon City. Kadalasan nangyayari yun sa gabi. Marami sila dito. Na may Uy, ano yun? Mahal yun. Yung samurai armor. Marami sila dito. Kung totoo man ito, napanood ko sa Pawn Stars to, kung totoo man ito, yung helmet pa lang $3,000 na eh. Lalo na pag ganyan.
Pero baka mamaya reproduction lang to, no? Pero mahal pa rin yan. Nakaupo doon. Siguro Meron dito. nasa Ramdam mo na, parang may nakatingin. 25,000 set. Parang may kumakalampag sa loob ng kabanit. Tumitingin ako sa lang. Kumakalampag daw ano yung si Boy Balod na sa loob. Yung babae na yun na parang bugto yung mata. Pag malapit na po akong bababa sa hagdan, babae lang po nakita ko. Parang wala siyang ulo. Forward natin Iiyak, may sumisigaw, may dumadaing. Halata mo serious na patanggal na si Sir Ed ng ano, ng bonnet. Ang sakit sa ulo talaga. Sakit. Anong spelling nung ano, ng Antique sa Iloilo? May malapit sa Iloilo. Tingnan nga natin spelling nun. Same ba sila ng spelling ng antique? Tingnan ko nga, antique. Ay, Iloilo ba? Tama. Antique. Antique. Oo, same. Same sila ng ano, ng spelling, antique. Antique. Nandiyan ang kapatid ko eh. Sana makapunta ako dyan sa antique. Antique. Marami siguro lumang bagay doon. No? Corny. Dali, play na natin. Bumabagal ang PC ko Ba't kaya? Sikat sa mga kolektor ang antique shop na ito sa Quezon City na binuksan taong 1990. Dito kasi nakapwesto ang samut-saring mga nagbebenta ng mga antigo. Sa second floor, makikitang hile-hilera ang mga stall kasama na ang antique shop ni JB. Ito, pinakaluma ito na cabinet turntable, mga 50s. Yung iba dyan kasi namatay niya Hindi mga kaya magulang. prone siya dyan sa shoplifting? Kasi parang may mga maliliit siyang object dyan Baka mamaya ibulsa lang yung maliliit na dyan. Nila. Tapos, mga bata, walang hilig Pag nabinta yung bahay, binibintan nila mga gamit. Pero madalas daw na may kakaibang nararamdaman dito. Minsan mayroong mga boses. Paniniwala ni JB, ang ilan sa kanyang mga ibinibentang gamit may lamang espiritu. Gaya ng vintage doll na ito na Paano pa mabibenta yan? Kung ganyan. Siguro ang magiging market niya dyan yung mga paranormal enthusiast, Pero kung halimbawa yung paano pa mabibenta yan na sinasabi? pinangalanan niyang baby girl. Nabili ko yan sa isang bahay Nasabi sa akin na may laman nga espiritu ng bata. Kaya matapang daw yung mukha. Mabait naman daw. Nilagyan ko siya lagi ng pagkain para matutuwa siya. Tapos ito pumaypay niya. Pero alam nyo mga men, ito nasabi ko na ito before do sa may duwende Yung alay na ganyan, oo, gusto nga naman nila daw yan, 'di ba? Pero may nag-advise, I don't know, yung episode yata may doll din na hunted. KMJS din ba yun o rated K? Ang advice, wag ka daw gumawa ng mga ganito, yung mga offer na ganito. Kasi lalabas daw na submissive ka dun sa dun sa espiritu na nakasanib doon. Yung parang mafe-feel daw ng espiritu na under ka niya. Kaya hindi daw ina-advise yan na ganyan na maglagay ng alay-alay dyan. Well, yun ang sinabi, Kasi, yes, pwede mo naman sabihin na parang yun ay to show na inaano mo siya, na ina-acknowledge mo siya. Pero baka mamaya kasi ang interpretasyon ng espiritu na nandyan ay parang ka niya. Under ka ng kapangyarihan niya, parang ganon.
'Di ba? Parang sa hari, meron siyang mga subject. 'Di ba? Ayan na mag-play. Sabi ko na lang sa kanya, bantayan yung stock ko. Ka pa ba uwi? Sige, mauna ka na. May naayos pa ako eh. Wala na ako. Okay, ingat ka. Matagal kong hindi siya napapansin kasi minsan busy rin ako eh. Nag-aatatampo siguro. Hindi ba kaya ng KMJS na mag-reenact ng kung ano lang talaga yung nangyari? Yung katulad ng sa MGB dati. Hindi ko na naabutan yung MGB Na may nagtatanong diyan, kailan daw ba ako pinanganak? Pinanganak yata ako mga 1999. Mga kababayan ko. 1999 yata. Checking ko yung birth certificate ko. 'Di ba? Hindi ba nila kaya, balik tayo sa usapan na, hindi ba nila kaya na parang ang i-reenact lang nila yung totoong nangyari, hindi na yung nag-iimbento ng ganyan para hindi tayo malayo sa katotohanan. Yes, naiintindihan ko yung kailangan magbigay ka ng takot kasi nga Halloween special. Pero at the same time, parang naililigaw kasi yung yung mga nanonood eh. Nakatulad yan, totoo ba na may accounts na may gumugulong na bola? 'Di ba? Dahil kung wala, dapat hindi na nilalagay yung ganyan. Yun ay sa akin lang naman yun, pero kung feel nila na tama yan, kahit pa sabihin ko na wag nilang gawin yan, nagawa na yan eh. Wala na akong magagawa. Uy! Magpapatay ko ng ilaw. Ramdam ko na kagad, may ibang espiritu na nasa tabi mo. Huwag niyo na akong hintayin, ha? Totoo bang nakita niya yan na nakapula dyan sa gilid? Maris? Maris ka ba yan? Miss? Miss, anong ginagawa mo dito? Ano ako dito, yung agimat may dasal yun. Protection lang din naman sa mga masamang espiritu. Habang ipinapakita ni JB ang itinuturing niyang proteksyon, may nahagip na ibang boses ang kamera na parang may sinasabi, pakinggang mabuti. Mas okay ang pakiramdam ko. Ano yun? Parang pwedeng EVP yun. Yung mga EVP, ganun talaga yung ganun talaga ang boses pag nakaka-capture ka. Yung parang bumubulong sila. Parang ang sabi yata sa spirit world, sigaw na yun eh. Kasi yung EVP kasi nag-i-exist yan below sa frequency ng ng human ear. Na yung kayang ma-receive ng human ear. Kaya kadalasan nakaka-capture sila sa mga electronic device. Kaya lang, ito yun ako for me, pwede namang legit na EVP. Pero once na mamaya ma-expose ang KMJS na namimeke sila ng ganyan, basag ang credibility nila. Pero I don't think gagawin ng KMJS yon. Hindi natin alam, Kasi nung nabubuhay si Ma'am Jade Martin, pwede nyo i-search yun Bungo TV tapos Jade Martin. Nag-usap kaming dalawa. Hindi ko, nakalimutan ko na anong network ba yung tinutukoy ni Ma'am Jade Martin nun. Patay na yun si Ma'am Jade Martin eh. Na may mga time kasi, lalo na pag ang pinuntahang location daw ay OLATs. Yung talagang wala talaga sila maramdaman. Ginagawan daw ng paraan ng mga producer na magkaroon kahit wala naman.
Pero kung ito man ay totoo, yung EVP na to, impressive to, good catch to. Kaya lang, siguraduhin nilang, walang... Kasi once na ma-expose to, kung if ever man na fake to, yung credibility ng program nila, wala na. Pati yung mga nag-guess dyan, madadamay na rin. Kaya sana, 'di ba? Pero impressive ito, tong EVP na to. Okay ang pakiramdam ko. Sa tapat ng tindahan ni JB, may isa pang antique stall. Na pagmamay-ari naman ni Mariz. Sa sandamakmak na mga nakadisplay sa kanyang antique shop, ang kahoy na aparador na ito na may salamin, ang sadya raw mahiwaga. Pagsalamin talaga no? Tinitingin ko dito kung may tao, wala naman. Yun yung babae na yun na parang bugto yung mata, parang galing sa iyak. Malungkot siya, parang may gusto siyang nanghingi ng tulong. Ayan na, tumitingin lang din, parang ganun lang, ordinary lang mukha niya. Hindi niya nakikita. Ayan na. Nangyari ba yon? Yung na yan? Hanggang ang di umano'y babae sa aparador nagiging agresibo. Parang biglang hinihila, parang pinaglalaroan. Pero sa babae sa aparador, ang kwento ni ate, parang hinihila lang daw, parang pinaglalaroan. Pero yung reenactment nila, ayos nila kay MJS no? mamasid sa kanya. Ako pa lang yung magbubukas. Parang may naghihintay na anak siya sa mismong hagdan. Ang hinala niya, ito raw ang mga ngalakal ng lumang gamit na si Rex na kamakailan lang namatay. Ginulat mo naman ako, Rex. Akala ko multo na. Bago naging antique shop, ang ikalawang palapag ng building, dating boarding house nung dekada 90, kung saan daw labandera dati si Marites. Ito, ginawang kwarto-kwarto nga, ma'am. Siguro nasa 30, pati sa taas. Noon pa man, meron na raw mga tila maliligalig na kaluluwa sa palapag na ito. Hindi naglalaba po ako. Talagang pag-reenactment, no? Kinausap ko siya, huwag mo naman akong takutin. Hanggang taong 2000, ang mga dating kwarto tinanggal at ginawa ng stall ng mga antique shop dahil wala ng mga nagre-renta kung saan siya dating naglalaba. Si Mato, naglalako na lang ngayon ng pagkain sa mga stall owner. Bili po kayo suman? Ate? Ate, bili kayo suman? Ate? O yung paninda mo, iniwan mo. Babae lang po nakita ko. Wala siyang ulo. Sa kalagitnaan ng interview kay Mato, may nai-record na tunog ang aming kamera na para bang may umihip malapit sa kanya. Gayong wala namang bukas na bintana kung saan pwedeng pumasok ang hangin. Pakinggang mabuti. Sabi ko, alam, Diyos, ayan na. Sabi ko, inikilabutan po ako para may tumatabi po sa tabi ko. Di ba parang stamp lang yan? Ulitin nga natin. Inikilabutan po ako para may tumatabi po sa tabi ko. Gayong
wala namang bukas na bintana kung saan pwedeng pumasok ang hangin. Pakinggang mabuti. Sabi ko, ala, Diyos, ayan na. Sabi ko, inikilaw. Humihip ba yun? Parang stamp yun eh. Unang-una yung sahig kasi nila, kahoy eh. Gigalit kayo sa akin? Hindi, tinatanong ko lang. Kasi sahig nila kahoy. I don't think na parang humihip yun. Humihip ba yun? Abutan po ako, parang may tumatabi po sa tabi ko. Ngayon po, ma'am. Nilalamig po ako na parang inaakbayan niya ako. Si Marites ay hinala kung sino ang nagpaparamdam sa kanya. Yung GRO nga na nilalabang ko rin. Si Carol! Sige ka lang! Tumakbo naman po ako, tinignan ko, wala. Carol! Sandali lang! Ano ba nangyari sa'yo? May namatay. Ano ba nangyari? Sabi ko, sumusuka ng dugo. Gusto pa nga po nila akong sumama. Sabi ko, ay hindi ako pwede. Para akong, hala, hindi ko malang sinamahan. Sa kinabukasan niya, sabi nga, patay na. May laman ba talaga ang mga antigo May namatay pala. rito? Habang lumilibot ang aming team, may nahagip ang CCTV camera na parang aninong lumutang sa hallway. Ano yan? Nawala. Wait. Tingnan nga natin. Na parang aninong lumutang. Ang CCTV ay infrared. At makikita nyo naman na asan ang anino nitong nila ate? Utang sa hallway. Hindi ba dahil sa Hindi ba dahil sa CCTV yun? Sa bagay, ito yung tinitingnan ko eh. Play natin ha. Na parang aninong lumutang. Ang nakakapagtaka kasi dito, sasabihin ko sana insekto eh. Kasi 'di ba? Asa na ba yung let's say ito Ito kasi yung camera, let's say ito yung CCTV, ito yung camera. Pag naglapit ka kasi ng object diyan, nagiging transparent kasi ito screwdriver to Pagka nilapit, nagiging transparent kasi 'yan. So pwede kasi ang mangyari, pwedeng insekto yan na dumapo na biglang umano. Ang problem ito, kung insekto yan, dapat magiging black din yung ulo ni ate. Pero kung ipi-play nyo kasi dito, nasa harap nila yung sa itim hallway. Ayun di ba? Yung itim nasa harap, tapos yung ulo niya hindi siya naapektuhan. Kasi kung insekto yan, ito yung itim, dapat iitim din ang ulo ni ate. Pero nasa harap niya eh. Hindi sa mga skeptics na nandyan, anong explanation nyo dito? Hindi ba dahil dun sa may daladalang si ate na nakabonet? Para may daladala siya na Hallway. Na sumusunod sa movement ng kamay niya. Di ba may effect yun? Ano yan? Nawala. Ayun sumusunod sa niya may kinalaman kaya yun? Nakita niyo yung movement ng kamay nito nakabonet? Habang gumagalaw itong kamay na nakabonet, sumusunod din yung itim na yon. Sa hallway. I don't know kung may effect, di ba? Tulungan nyo ako, anong tingin nyo doon? Ngayon, kung totoo naman yun, wala naman ako magagawa. Magpatuloy natin. Nawala. Para mag-imbestiga sa di umano mga pagpaparamdam. Sa araw na ito, ang customer nila sa antique shop, ang paranormal researcher na si Ed Kaluwag.
Si Ed, walang kahit anumang impormasyon kung ano sa mga gamit sa antik Yan ang magandang hinighlight. Walang kahit... Ito hindi sa pagiging bias. Habang pinapanood ko ito sa KMJS, kausap ko si Sir Ed. 'Di ba? Now, kung inaccurate yung information na binibigay sa akin ni Sir Ed, 'di ba? I don't know, hindi ko pa naman nahuling nagsinungaling si Sir Ed. Siguro hindi, tayo lahat mga humans, hindi naman tayo perpekto 'Di ba? Pero may time na nakakapagsinungaling tayo sa buhay natin. Ako, madaming beses na sa buhay natin. Kayo din naman siguro, 'di ba? Pero kausap ko si Sir Ed nung time na 'yan. Bahala na lang kayo kung iti-take niyo yung word ni Sir Ed. 'Di ba? Ako din ganun din sa akin. Nag-iingat ako ayoko magtunog bias. Basta nung time na pinapanood ko to, kachat ko si Sir Ed nito 'Di ba? Si Ed, walang kahit anumang impormasyon kung ano sa mga Nasabi niya rin sa akin 'yan. Wala rin talaga siyang kaalam-alam talaga. Yun naman ang maganda. At buti na isabi ng KMJS yun na wala talagang alam si Sir Ed tungkol dyan. 'Diba? I-take note natin yun walang alam si Sir Ed. Objective naman yun, sinabi naman ni Jessica Soho. 'Diba? Pwede kasing ang mangyari ganito. Pwede na sinabi lang sa akin ni Sir Ed na walang alam siya, pero may na-cold reading siya. Pwede. 'Di ba? Pero sinabi naman ng KMJS na wala siyang alam. 'Di ba? O sa panoorin natin 'to, pagpatuloy natin. Sa antique shop, ang pinaniniwalaang may laman na espiritu. Meron po bang pangyayari na parang may biglang ang gaganon sa inyo dito? Bakit po, nung in-interview po ako, may umano sa akin. Sabi ko, alam, Diyos yan na. Sabi ko, kinikilabutan po ako. Pero hindi specific Ang sabi ni Sir Ed, top 'Di ba? Nag-ano lang ako, nagiging fair lang ako Baka mamaya. Matabi po sa tabi ko. Ayun po, ma'am. Sabagay, sinabi niya, tumatabi. Pero hindi top Lumang aparador na may salamin na ayon kay Ed, maaaring maging portal ng mga hindi matahimik na kaluluwa. Sinubukan niyang kausapin ang mga di umano nagpaparamdam. Ano ang nakikita mo ngayon, te? Babae po, dalawa, nag-aamis sa akin. Sumukha po siya ng dugo. Nakita ko po yung babae. Siya po. Yung sumuka ng dugo na tinutukoy niya, naikwento niya naman na yun Siyempre, pwede kasi ang mangyari, naka-store na sa isip ni ate yun. 'Di ba? Kasi may kinuwento siya, GRO daw, na nangupahan dun before, na sumuka ang dugo na namatay. So, pwede naman na nasa isip niya yon. Kasi yun ang hindi niya makakalimutan Na siguro ang edad po niya is mga 25 pataas. Malalim yun dito. Medyo matangos yung ilong, pero malalim yun dito. Yun dito naman niya, medyo maitim. Galing ni Sir Ed. Ito wait lang wait. Doon sa unang part, pwede kasing ang mangyari, na cold reading ni Sir Ed. Sa unang part. Pero yung description ng muka, ito tama to. Wait lang Dalawa, nag-aamis sa akin. 'Di ba? Habang nag-i-scan sila sa salamin, may naikikwento na si ate Sumukha po siya ng dugo. Sumuka daw ng dugo. Then sabi ni Sir Ed, nakita niya yung babae. Well, kung gagamitin ko ang critical thinking ko, pwedeng na cold reading ni Sir Ed yon. Pero ganito yes, sabihin natin na cold reading kunyari ni Sir Ed. Siya po. Na siguro ang edad po niya is mga... Pero yung edad na yan, sige, siguro ang sabi ni Sir Ed, hindi naman specific 'di ba? 25 pataas. Malalim yun dito. Yan, yung dinidescribe niya na yung itsura.
ang bola ngayon ay nandito na sa andyan na sa kay ate. 'Di ba? Kasi kino-confirm niya na yung nakikita ni Sir Ed eh. I'm not saying na na totoo yun, pero kino-confirm kasi ni ate eh. Ngayon, sa part naman ni ate, siguro pwede niya namang sakyan lang yun. 'Di ba? Hindi, sinasabi ko lang. Kasi ayokong maka-feel kayo na nagiging bias ako kay Sir Ed. Pero just in case na ang bola na nito na kay ate na. Habang dinidescribe ni Sir Ed. Ngayon, kung i-confirm ni ate na ganyan. Medyo matangos yung ilong, pero malalim yun dito. Yun dito naman niya, medyo maitim. Ang galing ni Sir Ed. Diba? Nako-confirm. Pero na kay ate na yon. Kung pakikisamaan niya lang si Sir Ed o hindi. O next. Nakikita niyo naman, nag-struggle ako maging fair. Nice kita rin. Yung honey tone yung honey tone na yan, ang purpose kasi niyan, ma-eliminate yung noise. 'Di ba pag nag-spirit box ka, ang ingay, nakakabwisit yung ingay nun eh. So, gumamit si Sir Ed nung honey tone. Ano ang pangalan mo? Nimpa. O, Nimpa ang sinabi, di ba? Dalawa yung binibigay niyang pangalan. Parang Minerva. Nung pihitin Nimpa, niya ang kanyang paranormal device na kung Minerva. tawagin naman, portal for spirit box. Ang isa, Minerva or Nimpa. Yung Nimpa, sinabi ng spirit box yon. Tandaan nyo mga kababayan yung sound ng spirit box ay yon, galing sa radio frequency yon. Diba? Hindi naman literal na radio station yon. Kaya lang makikita niyo yung spirit box mabilis. Yung pagpalit yun ng frequency eh. Ganun kabilis yung pagpalit ng frequency. So, kung radio station yon, dapat hindi yun makakabuo ng words, pero nakabuo siya ng Nimpa. Parang yung sa Bukawi namin, yung nasa Ilog kami, yung tinanong ni Sir Shaman, gusto mo ba ipagdasal kayo namin? Sabi nung spirit box, sentence hindi naman eh. Ayaw nila, di ba? I-replay nyo yun yung kagabi. Comedy yun naging comedy dahil kay Pito. So yung sinabi, Nimpa, tapos di umano daw sa isip ni Sir Ed ay may pumasok na Minerva. Tingnan natin kung magiging significant yon sa for spirit box. Ang isa sa mga bumbilya sa loob ng stall ni JB, kahit pa hindi dapat umilaw, Biglang may gumalo sa ulo ko eh. si Ed, Diba? desisyong mag-isa naitanong ko rin yan. Ay, hindi. Actually, hindi ko na itanong yan eh. Naisabi ni Sir Ed sa akin habang nagchat-chat kami. Yang ilaw na yan, hindi daw nakasaksak. Sabi ni Sir Ed, Hindi daw nakasaksak. Yan ang sa chat namin dalawa. Ito kasi maganda kapag ka instant ko nakukuha yung sagot eh. Doon sa ang sinasabing matanda. Ang kasunduan niya sa mga staff, kung sakaling malakas ang puwersa, papatunugin ni Ed ang kanyang Tibetan singing bowl. Biglang humawak ng paa ko. Ramdam ko yung, as in, dakot niya yung dito ko. Di ba dahil namulikat ka lang, Sir Ed? Nakatingin sa akin kanina. Si Ed, sinubukan muling kausapin ang mga di umano nararamdaman niya sa paligid habang mag-isa siya sa second floor.
May sabay-sabay na sumisigaw sa tenga ko. Sakit sa ulo, sobra. May umiiyak, may sumisigaw, may dumada. Pag inano na yung ano, yung bonnet, alam mo nang serious eh, no? Kasi hindi niya talaga tinatanggal yan eh. Pero tinanggal yung bonnet. Ibig sabihin serious. Ang sakit sa ulo talaga. Sir Ed. May bulong ng pangalan, sabi Maris, Maris, Maris. Meron ka bang kilalang lalaki na nagkaroon ng connection sa'yo na namatay na? Ay, upo. Ang tinukoy ni Maris, ang dating mangangalakal ng lumang gamit na si Rex. Tandaan nyo ha, hindi sinabi, hinighlight kanina. Nagtutunog bias pa ako. Tandaan nyo kanina, pero it could be cold reading kasi nagtatanong kasi si Sir Ed eh. Meron bang lalaki? Sige, ipasok natin sa cold reading, 'di ba? Pwede naman. Pero nagtatanong na pero ang sinabi kasi ni Sir Ed, may tawag daw na Maris, Maris, Maris. 'Di ba? Pero na-specify niya na lalaki. Hindi, bahala kayo ayoko magsabi na kung impressive o hindi, kayo na lang po ang bahala. Mag-i-inhibit ako. Nung binanggit ko na nakatingin. Dahil gusto niya makapag-participate doon sa communication, bigla siyang nag-pop out dito in a form of orb or light. Samantala, sinubukan ng aming team na hanapin ang pamilya ng dating may-ari ng aparador. Natagpuan namin sila dito lang din sa Quezon City. Pamilya po ba kayo sa aparador po na to, sir? Yes po. Binenta ko po siya sa antique shop. Ang aparador, pagmamayari ng great-grandmother ni Rondi na si Lola Concepcion. Family heirloom po siya. Kasama na po nila po yun. Bedridden na po siya nung inabot ko po. Meron na po siyang laging kasama na nag-aalaga po sa kanya. May pamilyar na pangalan silang naaalala sa mga nag-alagang kasambahay noong may sakit pa ang kanilang lola. Kaya lagi po niyang tinatawag nung time na yun yung pangalan na Nympha at saka Minerva po. Di ba yun yung sinabi sa spirit? Ito ha, wait, ano? Ay, magiging fair ako. Ano yung only way para malaman na Nympha or Minerva yung yung tawag dito? Yung may kinalaman doon sa yung Nympha kasi binuga ng spirit box yun eh. 'Di ba? Let's say doon muna tayo sa Minerva Minerva. Let's say yung Minerva na cold reading somewhere ni Sir Ed yun. 'Di ba? Magiging fair ako. Let's say si Sir Ed ay na-inform siya na yun nga sa di malamang dahilan nakalap ni Sir Ed yung information na Minerva. Sige, magiging skeptic ako doon sa Minerva. Pero yung Nympha kasi na lumabas sa spirit box kasi, ito mga kababayan ko ha. Yung Nympha na lumabas sa spirit box yun ay binuga ng ng static ng radio. Hindi mo pwedeng gawing scripted yun eh. Hindi mo pwedeng, kasi may spirit box ako, alam ko kung paano nagwo-work ang spirit box. Yang honeytone ni Sir Ed, saksi si Sir Just Clean, si Sir Shaman Tope. Ano lang yan? Noise reducer lang yan. Wala siyang capabilities na mag-play ng recording. Lalo na yung spirit box din. 'Di ba? Talagang galing sa radio frequency yung sinasabi ng spirit box. Nung sinabi yung Nympha, ngayon, tulungan nyo ako, paano nangyari na naibuga ng spirit box yung Nympha, nag-match doon sa let's say scripted ito lahat.
Kasi yung Minerva, pwedeng sabihin na lang kay Sir Ed yun na, Sir Ed, sabihin mo may nasense ka ng Minerva. Pwede. 'Di ba? Pero ang yung binuga kasi na nympha ng spirit box, paano yun? Nag-match doon sa sinabi. Paki-explain po sa baba. Ako hindi ko alam kung paano explain yun. Then yung ito, ayon sa istorya ni Sir Ed, kasi kachat ko si Sir Ed nung nagpe-play ito, no? 'Di ba? Naging skeptic nga ako kay Sir Ed. Papakita ko yung chat ko sa kanya, ha. Sabi ko gano'n, Sir, nanonood po ako ng KMJS. Kukonfirm ko lang sa inyo, hindi po ba na-inform sa inyo yung name na Minerva? Nakikita nyo yan, ito ay Sunday, 9:44 p.m. 'Di ba? Sabi niya sa akin, wala talaga kasi ako alam. Kasi galing pa kami nila MJ sa isang client. Impressive eh. Pinilit talaga nila na hanapin may-ari. Kaya nung makita nila, after 2 days, tumawag sa akin yung segment producer para ibalita na tama daw lahat. Saka yung umilaw na bulb, di yun nakasaksak. Talaga sana sinama nila sa video na pinakita nila hindi nakasaksak. Wala kasi mga nakasaksak doon dahil baka makakuryente. Dahil pinipihit-pihit ng mga buyer. Yun lang naman, yun lang naman na isi-share ko dito, no? Doon sa napag-usapan namin ni Sir Ed. So, hindi, kayo, bahala kayo, anong masasabi nyo doon sa part na yon. Pinipilit ko hindi maging bias kay Sir Ed, ha. Pero nakikita naman natin, lalo na yung lumabas yung nympha sa spirit box. 'Di ba? Paano yon? May explanation ba kayo doon? Parehong mga pangalan na tila narinig ni Ed sa kalagitnaan ng kanyang paranormal investigation. Dalawa yung binibigay niyang pangalan, parang Minerva. Pwede ko po bang malaman ang pangalan niyo? Nympha. Hanggang noong 1996, sa edad na 96, si Lola Concepcion namatay. Kung sa lola ko po, ay hindi naman po kasi yun ang name niya. Baka hindi naman po siya yung may attachment do sa aparador. Baka po yung Nympha or si Minerva, yun po yung may personal attachment. Ipinakita ng aming team kay Maris ang Hindi, laging tinatawag ng lola mo eh. Baka residual yon. Yung ano. Ito. Matanda. Parang ito yatang nakaupo. Kasi yung buhok niya medyo maiksi. Hindi niya ma-confirm ng 100%. Si Rondi, muling pinuntahan ang antique shop kung saan niya ibinenta ang lumang aparador. Na baka dahil sa gamit, parang ayaw niya ipabenta. Yung ganyan, mahal-mahal niya yung gamit. Pasensya na po siguro kung naibenta ko po ito. Pinagdadasal ko rin po yung medyo na-attach din po na nakaluluwa po na dito sa aparador. Wala man dapat ikatakutan niyo sa mga lumang gamit or antique. Multo naman is kanya-kanyang pananaw. Kapag ka pinalayas mo ng spirito, tapos na ang kwento. Para po sa lahat ng mga natatakot sa haunted objects, kilalanin natin ang ating Panginoong Hesus ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Bawat lumang gamit, may naiiwang enerhiya at kwento tungkol sa mga dating nagmamay-ari nito kahit wala na sila rito sa mundo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan... So, mga kababayan ko, kamusta yung reaction natin? Last part bukas, no? Yung sa bahay naman, yung pinaka-controversial. Anyway, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.